Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Narito na naman po ang ating palatuntunang Warm Heart at kami pa rin po ang inyong makakasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Yung mic. Ayun. At ako naman si Steph Vicente. Ayun, hindi ko pa hindi mabuksan, ano? Thank you for reminding me, Steph. Ayun. At ito po ang programa na handog sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. At sa episode ngayong araw ng Warm Heart ay meron po tayong mga makakapanayam patungkol po sa, syempre, mga issue na napapanahon ngayon. Usap-usapan na nag-iusap-usapan na ng program, ano? Ito nga pong mga online gambling o yung sugal na sinabi nga po ng World Health Organization na ito po ay kumbaga makukonsidera na isang mental health condition dahil nga po doon sa dulot nito sa mga mayroon nito. So parang addiction na rin kasi siya, no? At sa ikalawang bahagi naman ang magiging talakayan natin ay tungkol sa yung attitude of gratitude kasi meron po tayong success story naman na ibabahagi para sa ating mga ka-warm heart. So Steph, ipakilala mo naman sa atin at sa ating mga tagapakinig ang mga makakasama natin sa programa ngayong araw. Ayun, para sa unang bahagi ng ating programang Warm Heart ay makakasama natin ang isang international recovery coach at founding chairman ng Recovering Gamblers of the Philippines, walang iba kundi si Sir Regan Proferosa. Samantala, makakasama naman natin para sa segmentong Attitude of Gratitude, walang iba kundi si Sir Jonathan O. Hernandez. Isa po siyang assistant professor ng University of the Philippines at isa rin po siyang forester. Ayun. So sila po ang ating makakasama. Live na po natin na makakapanayam through Zoom si Sir Regan. So i-welcome na natin. Magandang araw po at welcome po sa Warm Heart, Sir Regan. Ma'am, good morning po, Ma'am Bea. Ayun. Yan. At maraming salamat po kahit Sunday. Alam namin, usually ang Sunday ay rest day. Pinaunlakan nyo pa rin po kami dito sa programang Warm Heart sa Radyo Pilipinas World Service. Gusto po kasi namin ibahagi ang inyong, kumbaga, recovery or healing journey. Dito nga po sa usapin ng gambling. So, kagaya ng nabanggit ni Steph, si Sir Regan po ay isang recovered na gambler, addict, and international recovery coach na siya ngayon. At siya rin po yung founding chairman ng Recovering Gamblers of the Philippines. So, ang una naming katanungan sa inyo, Sir Regan, totoo po ba na itong sugal ay isang uri ng addiction na maituturing na isang mental health condition, sir? Yes, ma'am. It's a brain relapsing disease wherein binablock niya yung conscience ng isang tao and then it leads you to a certain insanity. So, ganun nga po yung na-experience. Steph, may katanungan ka kay sir?
Ito naman, since nabanggit natin kanina na may experience si Sir Regan dito nga sa gambling, no? Syempre curious tayo tungkol dun sa kanyang recovery journey, no? Yes. Para makapagpa-inspire tayo Yes. sa ating mga listeners at dun sa mga nakikinood sa ating FB Live. So, Sir Regan, paano po ba kayo nalulong sa sugal noon? Ano po yung naging dahilan bakit po kayo nalulong sa sugal? At ano po yung mga factors na naka-impluwensya para kayo malulong po sa sugal? Ma'am, actually, I'm a gambling hater before eh. Naka-experience ako ng first big win or sinasabi nila na beginner's luck. Nabago lahat yung prinsipyo ko. Masyado siyang naging addicting, especially the feelings. So basically yung palang pakiramdam kapag nananalo ka iyon talaga yung naghuhook sa'yo no dito sa gambling o sugal. Sir, eto naman po siguro hindi lang kami ni Steph ang nagtatanong nito no. Tanong din siguro ng ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Warm Heart. Kasi curious tayo pag meron tayong mga ganito, yung self-awareness. So paano nyo po na-realize na nung nagsusugal kayo ay isa na siyang problem or parang yung hindi na normal? Paano po ba ninyo na-realize yon, sir? Ma'am, actually, the addict will always realize it pag solo na siya or kami yung huling-huling nakakaalam na addict na kami. Nung una, lagi namin ginajustify yung mga namin possibility na magiging righteous kami dito sa sugal na to. Ayun. So talagang ganun no, yung addict yun yung last na makakaalam na oy addicted na ako. Mahirap nga naman yun. Parang journey of self-awareness din siya kasi aminin natin lahat tayo hindi naman lahat inaamin yung pagkakamali, or yung mga shortcomings, no? Kahit sa atin, hindi tayo, ako, personally, parang may mga challenges din, no? Na ganun, yung parang you're the last to know na meron kang pagkukulang or meron kang mali. Now, Steph, meron ka pang itatanong kay Sir? Siyempre, Sir Regan, no, nakararanas tayo, no? Sa bawat shortcomings merong mga regrets no o pagsisisi na matatawag. Dun sa regrets po na yon, ano po yung mga nakita nyo na naging epekto nito no nitong gambling addiction na ito sa inyo po muna? Ma'am, para sa akin, naging totoo yung sinasabi nila na tatlo lang ang pupunta ng isang addict. Yung jail, institution, and death. Nung medyo bottom na ako, nagtangka rin akong mag-self-inflict ng harm sa sarili ko. Trigger warning po Para sa ating mga ka-warm heart. Ayun. Sige po, go ahead, sir. Feeling ko kasi hopeless na wala na akong solusyon, no? And then I was also brought to jail because of this gambling. Nakakatawa ako ng mga illegal act na nag-brought sa akin sa jail. Like panloloko, pagnanakaw, ganon. And then, buti na lang na I was also institutionalized because of gambling. And nagkaroon ako ng proper treatment dahil dito sa addiction na to. Ayun, so parang it took courage, no, na finally parang you asked for help, no? Kasi nakaka-admire and nakaka-inspire po yun, no? Yung fact na si Sir from rock bottom talaga, no? Na napunta siya sa jail, no? Challenging yun, iba kasi yung pakiramdam na malilimit na yung freedom mo, no? Because of the consequences ng inyong actions, no? So,
Ito naman po, kasi ito yung pinaka maganda, yung kumbaga nandun na tayo sa lessons, no? Or yung wisdom ni Sir na maibabahagi sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa Warm Heart. Maaari nyo po bang ikwento sa amin kasi nabanggit nyo na na-institutionalize na kayo. So, how about your gambling recovery journey naman po? Paano nyo po ito nagawa? Gaano ito kahirap? Parang natitempt ba kayong bumalik sa dati yung buhay? Paano po yun, Sir? Share nyo naman po sa amin. So, yun nga, no, nagkaroon na ng intervention with the family and grabe masyado ko resistance kasi for a gambler kasi I know the probability na mangyayari sa akin. So, tinry nila ako maging powerless. Yun yung number one na kailangan for a gambler na pa-feel na powerless siya, na kailangan ma-arrest siya in terms of his activity. So nung nasa nasa psych ward na ako, pinapili nila ako na yung mag-rehabilitation. Siyempre ako ayoko kasi I know the culture of rehabilitation na papahirapan ka, ganun. Pero buti na lang yung pinagdalaan sa akin is it's a 12-step based facility wherein talagang i-enhance niya yung conscience mo na magbago. Tutulungan ka nilang magkaroon ng honesty, open-mindedness, and willingness. Diba lagi ko tinatanong kasi sa sarili ko, how can I recover? Ando na pala yung sagot, honesty, open-mindedness, and willingness. And then, sa sobrang ganda ng programa, pinaiksi niya yung task ko. Parang ginawa nilang one day at a time lang. Kailangan bantayan ko lang yung urges ko o yung pagtaya ko sa isang araw. Kaya sa recovery, ang pinaka-importante, huwag ko ibigay yung unang taya. Kasi it will lead to insanity or hindi na namin pagsisisihan yung pangalawa hanggang pang 1,000. Ang importante lang sa amin yung first bet kasi napakahalaga nun para sa amin. And then yun nga, tinuro sa amin yung one day at a time, yun lang ang babantayan namin. So, awa naman ng Diyos, mag-15 years na ako sa August 1 na hindi pa ulit nagsusugal. Okay. Yun. So, talagang mahirap po pala na mapunta sa psych ward, challenging ito. And pero ang lesson, parang ang na-pick up ko doon sa story ni Sir is parang nag-submit siya, kasi nung tinake yung power niya, parang it's a start of a new life yun Parang sabi nga nila, the first step is the hardest, tapos sabi niyo po na yung kumbaga tawag dito, yung family nyo po naging part. So, ang susunod po naming katanungan dyan, Steph? Ayun. At bago ko matanong mismo, yung pagkakaroon ng support group, mabalikan ko lang ito kasi kanina, ang sinagot ni Sir Reagan ay kung ano yung naging epekto nung addiction, sa kanyang sarili. Sir Reagan, ito naman po, ano po ba yung naging epekto naman nung gambling addiction nyo po, in the past sa inyong pamilya? Nasira siya, nasira yung balance sa family kasi nga since ako yung naglalaro, sila yung nagka-hangover sa ginagawa ko. Kasi binail out nila ako sa lahat ng kalokohan ko hanggang sa naapektuhan yung financial stability ng buong pamilya namin. Siyempre, noong time na yun, justified lahat ng moves ko. Akala ko natalo lang ako, pero hindi pala, sinisira ko na pala yung mga buhay din na nasa paligid ko. Yun yung number one na nakita ko while chasing the fun, chasing the emotion in gambling and chasing the goal.
winawasak ko na pala lahat ng relationship ko. Even sa sa God of my own understanding. Okay. Ayun, at bilang follow-up po dyan, no, Sir Reagan, ay yung family niyo po ba, sila na rin po ba yung nagsilbi bilang inyong support group para sa inyong recovery, at ano yung naging key roles po, no, ng inyong mga mahal sa buhay, mapapamilya man, kaibigan, o maaring mga colleagues po, no, sa inyong naging recovery journey? At first hindi kasi may emotion involved sa kanila may galit din sila so kailangan sa recovery unahin ko muna yung sarili ko, ayusin ko muna yung sarili ko with the help of the people na same din yung affliction sa akin para magkaroon din kami ng namin better understanding sa sakit namin. Yung family yan next yan once na nagkaroon na ng timeline just to validate ano ba yung talagang nagawa kong mali. Bukod dun kasi nabanggit nyo na nung una may galit po, no, na from your family kasi syempre bilang response dun sa naging gambling addiction po, no. So ano po yung kumbaga ngayong naka-recover na po kayo at syempre naging isa po kayong advocate nga kumbaga against gambling addiction, ano po yung kanilang kumbaga naging opinion na po, no, sa inyo, ano na po, paano na po nila kayo nakikita ngayon? Ma'am, just to be clear, wala pong recovered na person, especially in addiction. It's a long time process and it's a day-to-day basis, no. Recovering pa rin kami kasi anytime pwede kami mag-relapse. Saying that, nagkakaroon kami ng humility na meron pa rin kaming sakit na kailangan namin ayusin namin in a day-to-day basis. Yun nga ma'am, regarding sa family, actually ang pinaka mahirap ibalik yung trust So every day inaayos namin yung trust namin with the family. Ayun, so Saka sa ibang tao. Kailangan namin kailangan magkaroon kami ng better awareness or conscience every day. Kasi alam namin anytime a-attack itong relapsing behavior namin Pero ang pinaka mabuti po doon sa nabanggit ni Sir Reagan is may intention to repair, no, kung ano man yung na damage. Syempre yung trust nga, so parang nakakatuwa din naman po yung fact na parang everyday merong intention to repair the trust, no, hindi lamang doon sa kanyang family kundi doon sa ibang tao na rin na naapektuhan nung naging ganitong sitwasyon, na syempre dahil sinabi na nga po na isa yung gambler's addiction is a mental health condition. So nakikita naman po natin sa reformation ni Sir Reagan na hindi din naman po niya yun gusto, no. No, parang lahat naman tayo gustong mai-improve ang ating mga sarili. Tanungin natin si Sir Reagan. Nakita naman natin kung ano yung role ng family at ng mga tao na kapaligid sa kanya para bigyan ng suporta sa kanyang recovery and healing. So, meron po bang ibang makakatulong aside from the institution like government? Naniniwala po ba kayo na yung recovery ay hindi lamang trabaho ng iisa lamang? Meron po ba dapat role yung institution din? Kagaya nito, yung ipag-ban ang sugal. Lalo na po yung mga dun sa online, sa bungero nga na issue, ba? Kailangan po bang may intervention from the government para ipagbawal tong mga to, makatulong man lang sa pag-iwas na hindi na ma-addict yung mga tao, sir? Ma'am, actually ang pinaka unang pwedeng gawin nila is yung psychoeducation regarding gambling, yung effects of gambling.
And then tulad nga nung tinatanong nyo kung sino ba ang pinakamagandang instrument to tell them na meron silang problem sa gambling. Ma'am, kapwa gambler din na nagbabago. Sabi nga nila, only addicts can help another addict eh. Kasi galing na kami doon and alam na namin yung pinaghulugan nilang balon. Kaya namin silang ilabas doon. And in terms naman doon sa sinasabi niyo sa government, makakatulong sila with the restriction, no? Pero they also need to lead them to a certain support group or professional help para hindi natatapos yung yung obligasyon nila na binan lang sa site or binan lang sa casino. Kailangan magkaroon din sila ng parang parang corporate social responsibility. Apo. Kasi Ayun. hindi biro tong hindi biro tong gabi. Even though lagi nila justify na kung naman ang tumaya kasalanan mo yan. Pero ma'am, yung ginawa nilang business is talagang nakakasira talaga ng pamilya Ayun, tama po yun. And yun nga, kailangan may follow through, hindi lang ipagbawal, at the same time, tulungan din natin yung, kumbaga, rehabilitation nila, Kumbaga, hindi lang nag-stop nga, sabi ni Sir Regan doon sa fact na pinatigil mga, pero doon sa mga taong nandun na sa sitwasyon na yan, paano ba natin sila matutulungan, So, ganito po, Sir, may tanong pa kami isa bago tayo pumunta doon sa inyong institution or yung nabuo po ninyo, may timeline po ba ang recovery, Sir? Gaano katagal? Ganon? May ganun po ba? It's a lifetime process Kasi yung pagtigil, yun lang naman yung umpisa Ang babaguhin mo talaga dito is yung karakter mo Yung pagtaya, manifestation lang na talagang may addiction ka Ito yung pinaka-gate valve mo Pero once na nagkaroon ka na ng addiction, ang aayusin nyo na yung karakter nyo To be a better person So ma'am, it's a lifetime. Bibigyan lang namin sila ng sober date just to know na ito na yung mga na-achieve namin na days na sober Ayun. or debt-free. Opo, ayan. So, hindi po ito overnight para sa ating mga ka-warm heart. Huwag naman po yung expectation, bukas na bukas din, wala na, So, kung yung tayo po ay tumutulong sa mga gambler addict na nagre-recover at sincero naman sa kanilang journey to recover, mag-set naman po tayo ng proper expectation na huwag naman yung bukas na bukas din. O kaya, kahit na matagal na po sila sa kanilang journey of recovery, huwag naman din po yung parang may finality na ito na ngayon. Kasi sabi ni Sir, it's a lifetime process. So, tulungan natin sila hanggat nandun sa proseso na yon. Yun naman po yung essence ng support, Support group, Steph. Ito naman, kasi syempre gusto natin ipakilala yung institution ni Sir. Dahil ito talaga ang solusyon, Doon sa second phase, Hindi lang sa pagpapatigil ng mga online gambling, pero yung rehabilitation ba, Steph? So, ito na nga po, Sir Regan, paano po ba binuo itong Recovering Gamblers of the Philippines? Ma'am, actually it was derived from a 12-step anonymous support group. Tinayo ko siya noong 2011 kasi nga I'm looking for my tribe or yung same linggo ko kasi ang unang nauso dito sa Pilipinas is for alcohol and drugs Pero yung for gambling wala. So sadly, since wala siya, ako yung nag-initiate hanggang sa, ayun na ma'am, hanggang sa naging dropping center na kami ng lahat ng humihingi ng tulong sa sugal. Kaya nahati kami sa 3 phase. The support group, the referral for recovery coach and counselor, and the referral for rehabilitation.
So, napakaganda nung sinabi niya, naghahanap siya, pero wala. So, siya na lang ang gumawa. Gusto ko yung idea na yun, Di ba? Kailangan solution tayo, kung wala, di ako na lang gagawa ng solusyon. Talaga, ano ba tawag doon? Initiative? At saka yung commitment mo na kung wala, di ako na lang. Yung idea na gano'n, So, yun, alam naman natin na yung objective ng Recovering Gamblers of the Philippines ay layunin pong tulungan yung mga dumudulog sa inyo na pinagdadaanan din yung pinagdaanan nyo noon at syempre gusto rin mapagdaanan yung recovery nyo na ngayon. So, magbigay naman po kayo, sir, na halimbawa ng mga activities nyo dyan. Ano po ang ginagawa sa pagsisimula ng recovery process, sir? Ma'am, yun nga, nagbibigay kami ng mga newcomers meeting para sa mga unang darating. Kasi for us, the newcomers the most important person sa mga session namin kasi it revives yung mga dati naming ginawa eh. Kaya kaming lahat ng mga old-timers is nagkakaroon ng humility para dyan sa nangyayari. Nagpa-flashback yung mga nangyayari pero kahit pa paano, nakapag-suggest kami na there's hope dyan sa nangyayari sa inyo. And then kami rin yung nagpauso dati ng outdoor therapy. Okay. Kasi dati lahat ng therapy nasa nasa corners sa mga walls of rehabilitation eh. So binaliktad namin ngayon, outdoor naman. Sabi nga nila, 'di ba, closer to nature, closer to God eh. So Ayun. ginawa namin yung ganun style and yung everyday maintenance, yung Zoom. Nauso na yung Zoom, so meron na kami ngayon na 4 slots in everyday. To 2 sa umaga, 2 sa gabi. So nagkakaroon sila ng maintenance or check-in. Ito naman po, Sir Regan, curious lang po kami, ilan na po yung natulungan ng Recovering Gamblers of the Philippines? Ma'am, actually, more than 500,000 na yung bumisita sa amin. Pero we base it in a day-to-day basis eh. Napaka-importante sa amin na ngayong araw na to hindi ka nagsugal. And then bukas ulit. Panibagong Hindi laban na kami- naman. Hindi kami nagbe-base sa length lang ng Nagbe-base lang kami ngayong araw na to just for today. Ganun po kami. One step at a time, So, yun, sa tanong na yan, maiugnay lang namin, meron po ba na mga natatempt na bumalik sa dati nilang buhay? Yung bang sinasabi nilang, tama po ba ang term natin dito, relapse? At kung paano natin hinahandle po itong mga, yung natempt na bumalik sa dating gawin nila, tas bumalik nga, sir? Ma'am, may mga ganun talagang tao na hindi pa nila talaga na-feel na bottom sila. So they're still trying, Baka kasi may chance pa ulit eh. Pwede ko sabihin na it's part of the program but relapse is not an option for us. Parte siya pero hindi siya option. Opo. Ayun. So, maganda yun, meron naman po ba kayo, sir, partnership with other NGOs, yung organizations who share your advocacy? Or meron po ba sa pamahalaan, yung mga may social programs na partner nyo rin po? Meron po ba kang mga ganong collaboration, sir? Ma'am, meron din kasi kami tradition na kung kaya namin na i-self-sustain na lang namin. At least wala kami attachment to anyone. Kasi kami, anonymous group kami. Siyempre pinoprotektahan din namin yung bawat profile namin. Yes, opo. Ayun. So, napaka-importante po yun, At natutuwa tayo doon dahil talagang dito sa Recovering Gamblers of the Philippines ay makatitiyak po kayo na ang inyong profile or ang inyong pagkakakilanlan ay talagang in confidence, mabibigay nyo. At syempre, may commitment sila to protect your privacy,
Yon. So, that's a good thing. Steph? Eto, pahabol na lang po kasi nabanggit nyo kanina yung outdoor therapy, no? Paano po ba ginagawa yun, Sir Rayan, para po sa mga hindi nakakaalam? Usually ma'am, pag mga galing na sa mga ibang facility or iba-ibang treatment mode, once na nag-step ka na dun sa circle, no, sa mga session namin or mga meetings, nagkakaroon ng mga suggestive way to enhance ourselves. So, bisa umakit kami ng mga bundok, pumapasyal kami sa mga ibang places, no? And then, doon namin nire-relate yung journey namin sa gambling, yung pagbabago namin. Okay. Ito na lang po kasi we're running out of material time, Sir Regan. What about your final message to our viewers and listeners po dito sa Warm Hearts sa Radyo Pilipinas World Service? Guys, if you have discomfort in your gambling experience, we have a hotline, 0917-509-4080, wherein we can lead you to all the schedule and all the face-to-face meeting here in the Philippines. So, kung gusto nyo talagang magbago, wag po kayong mahiyang tumawag sa amin. Ayun. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa amin, Sir Regan, at sa pagbabahagi po ng inyong inspiring story. I'm sure yung ating mga ka-Warm Heart viewers and listeners po ay natuto sa inyo po. Maraming salamat po, Sir. Ma'am, maraming salamat. Magandang Ayun. umaga. Magandang umaga. Ayun. Ulitin ko lang po yung hotline 0917-509-4080 para po sa hotline po yan ng Recovering Gamblers of the Philippines. At nakausap nga po natin si Sir Regan Praferosa, isa pong recovered addict, international recovery coach, founding chairman ng Recovering Gamblers of the Philippines. At sa ikalawang bahagi naman po ay makakausap na natin si Sir Jonathan sa pagbabalik po ng Warm Heart. Attitude of gratitude. Attitude of gratitude. Attitude or attitude. Attitude of gratitude. Gratefulness. Gratefulness, gratefulness, Joy. joy, joy, Appreciation. appreciation, appreciation, Attitude attitude of gratitude. of gratitude. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Attitude of gratitude. Attitude of gratitude. Attitude or attitude. Attitude of gratitude. Gratefulness. Gratefulness, gratefulness, Joy. joy, joy, Appreciation. appreciation, appreciation, Attitude attitude of gratitude. of gratitude. Nagbabalik
Nagbabalik po ang programang Warm Heart dito pa rin po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. At syempre napapanood at napapakinggan niyo po kami sa ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page at YouTube channel. Syempre po sa PBS Receiver app o Evox app para po doon sa mga meron na, sa mga wala pa. Paki-download na lang po ito sa inyong Google Play Store sa mga Android user at sa Apple Store sa iPhone users. Syempre kami pa po inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente. Yes, eto na. Dito na tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan at syempre welcome na natin kasi kanina pa ito at baka nag-aantay na si Sir Ethan sa atin. So ito, welcome po sa Warm Heart Sir Ethan. Kasama po natin si Sir Jonathan Hernandez, Assistant Professor, University of the Philippines. Isa po siyang forester and social media content creator po. Ang kanyang social media handle ay si Ethan Hernandez. Welcome po sa Warm Heart, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Radyo Pilipinas, magandang umaga po. Medyo mahina lang yung hindi maganda yung dating sa akin ng audio. Hello po, okay na po ba ngayon, sir? Alright. Ayun. Thank you po. Ayun. Alam niyo po, si Sir po ay medyo, siguro nagpaulan nito kaya medyo maano yung pakiramdam niya. Pero natutuwa kami ni Steph at ng ating mga ka-warm heart dahil napaulakan pa rin po kami at talagang nag-join pa rin po siya dito sa ating palatuntunan. Kaya siguro kung nakikita niyo na ang mga poging-poging, yung poging-poging mukha ni Sir, na alaman niyo na yung story niya, no? Dahil napabalita nga ito dati dito sa Manila Bulletin, no? Na-feature si Sir at ang kanyang story na gusto nating malaman. Kaya naman, Steph? Ayun. So, Sir Ethan, syempre, although naibahagi o na-share na ito sa social media, online, maaari niyo po bang ikwento muli sa amin, no? Para sa ating mga ka-warm heart, ang inyong humble beginnings bago po nyo narating ang tagumpay niyo po ngayon. Maraming salamat. Una, maraming salamat sa oportunidad na maibahagi ko ang kwento ng aking buhay. So, basically, para tayo ay magsimula, ako ay, katulad nga ng nabanggit ko po sa aking post, basically, ako ay, kami, pamilya namin ay galing sa mahirap na pamilya. Ngayon ay mahirap din naman, pero ay ibang-iba na kumpara noong dati na naalala ko pa noon kung paano kami maliitin ng mga tao na hindi pagbigyan kapag humihiram ka ng pera, kasama ng aking mama at papa. Kami ay walang lupa talagang sinasaka. So ang aming lupa, ang ginagawa namin ay nakikipag-deal kami para pakyawin yung mga sakahan ng mga kakilala namin. So minsan o madalas actually yung nagastos na yung pera na pambayad doon sa pagtatanim ng palay for instance or corn, kasi kapag walang palay, corn. So tapos na, ubos na, hindi pa namin nagagawa yung trabaho. At kami ay 9 kaming magkakapatid. So bago pumasok sa elementary para matrabaho namin yung pinakyaw namin na nagastos na namin, ubos na, ay bago pumasok kami ay magtutulong-tulong na magtanim ng palay. So malapit lang yung elementary school sa amin. So kapag malapit na magpasukan ay umaahon na sa sa palayan, saka pumupunta sa elementary para mag-aral. So ganun kahirap. Minsan yung pagkain, although kami ay nagsasaka, ay kinakapos pa rin kami ng bigas dahil na rin sa, alam mo na, maling pagbabudget. So, para magkasya yung aming pagkain, yung bigas, ang ginagawa namin ay pinalagyan namin ng pamparami, like yung tawag dyan, yung buko na medyo matigas na. So, sinasama namin yung sa rice para magkasya sa aming, ilan kami, 9 plus 2. So, ganun karami. So, kaya kailangan magkasya. Pag hindi naman available yung buko, ang nilalagay namin yung kasaba. So, para may kanin din naman, pero karamihan ay kasaba. So, kamote. So, minsan yung pinakro, yung ginataan na saging. Kaya mahalaga,
tawag siya, malaga yung ginampanan nung ganung mga pagkain sa amin. Parang sinasabi ko nga parang pagkain tuwing tagutom. So isa pang pagkain namin kapag tagutom, yung root crop na nami or namo, no, nalason kapag hindi mo na ayos yung process. So parang 1 to 2 weeks yung process, no, mahabang proseso para makain mo siya. Pag yun na ang kinakain namin na namo or nami, walang-wala ng bigas yun at ibig sabihin noon ay taggutom na talaga at taghirap na. So kaya minsan pagka ganon, nahihiya kami na dalhin sa klase yung ulam kasi nga alam na kapag ganun yung pagkain mo ay nandun ka na sa sukdulan na Opo. ng kahirapan. Opo. So basically ganoon. So ganito, nagkaroon ng problema sa family. So lagi nag-aaway, ganyan. So wala akong nagawa kundi magdesisyon sa sarili ko na maging totally independent. So ang ginawa ko, lumayas ako kasi nung araw, uso pa noon yung, layas-layas, high school. So lumayas ako noon, 4th year high school, kasi sabi ko, kung hindi ako aalis dito sa ganitong sistema, pare-pareho tayo malulubog, wala tayong patutunguhan. Which is really correct. So ako nagdesisyon, sabi ko, ako na magpapaaral, 4th year. Simula noon, totally independent na ako, hindi ako kumukonsulta sa parents ko, whatever decisions na ginawa ko ay sa akin yon. So wala talagang consultations na nangyayari and everything. Minsan nalalaman nilang nandun ako sa isang lugar, nagtatrabaho, wala silang, hindi nila nalaman yun sa una. So ako, para makasurvive, ako ay nagstay muna temporarily sa aking kaklase sa bahay niya kasi siya lang mag-isa that time. So ako naman nahiya. So ako ay nagtatrabaho sa isang canteen bilang dishwasher at cleaner sa kabilang bayan. At sa gabi naman, dahil kulang naman yung sinusweldo, ay ako ay nagpapack noong tinapay. We call it sopas or yung parang paborita, if you know the paborita. So ganoon, we call it sopas sa Bicol. So 0.5 centavo lang yung, or mas mababa pa, depende sa tinapay. So talagang kailangan mo mag-pack ng marami para makabuo ka ng piso or ng 10 piso. So, yung 10 piso na yun, napakahalaga na nun sa akin kasi yung pamasahe ay nasa 2 pesos, 3 pesos lang that time. So, mura pa. So, ngayon na, so dahil 4th year na ako, graduating, nag-join ako noon sa mga contest. So, nanalo sa contest. Storytelling contest yun. Ngayon, dahil champion, yung group namin, inoferan ako ng scholarship. Marami actually nag-offer ng scholarship kasi kapag 4th year, maraming nag-visit na schools to encourage high school students yung 4th year na mag-enroll dun sa school nila. So maraming pumunta sa school namin, Ateneo, UNC, STI. Ngayon, ang in-offer ng Ateneo in other schools, free tuition fee lang. Opo. So walang libreng pagkain, walang libreng tirahan. So which is really my problem at that time. So ako, dumating itong isang school na international school na wala na ngayon. Sabi niya, okay, libre ang tirahan, libre ang tuition, at libre ang pagkain. So sabi ko, sige, dahil libre na ito, perfect. So kapalit ay student assistant. Yung pala, hindi naman ako pala student assistant. Kasi, ang nangyari, puro trabaho na yung ginawa ko. Hindi na ako nakapasok sa klase. Pagod, puyat, gutom. So, dahil hindi lang ako sa school nagtatrabaho as janitor, hindi lang mga kubeta doon yung akin nililinis, hindi lang yung mga classrooms doon akin nililinis. Pati yung bahay nila, nagsisilbi ako sa bahay ng may-ari ng school. So 4 a.m., maglalakad na ako papunta sa bahay nila. At ipiprepare yung pagkain nila, maglilinis ng bahay. So, i-ready ko na sa table nila para bababa nilang sila kakain. So, after noon na ma-ready ko na, babalik na ako sa school. So, doon naman ako maglilinis, mag-prepare naman ng school. So, ganun yung laging routine. Opo. Nakapagod ng ganun kasi pag mga klase, panggabi yung klase ko, lumilipad na yung isip ko, walang naman pumapasok sa akin. Opo, kasi pagod na eh. Pagod. So, pero, nakakatawid ako sa mga higher accounting courses kasi accountancy yung dati yung kinuha. Pero yun ay out of awa ng mga professor ko kasi alam nilang ako ay bakbak sa trabaho. So pinapasa na lang nila na hindi tama. Hindi maganda kasi alam kong wala akong alam. Pero nakakarating ako sa higher accounting courses, yung mga auditing, ganon. So sabi ko,
na isang beses, dumating yung point na sobrang gutom ko talaga. Yung sukdulan na pagod, gutom. That time, may nagbibigay sa akin na pagkain. Nung panahon na yun na sukdulan na wala siya, hindi siya nagpakita, walang nagbigay ng pagkain sa akin. So, yung mga tira-tira. So, talagang gutom na gutom ako. So, ako, what I did, napilitan akong magkumuha ng pagkain na hindi akin. So, unfortunately, nahuli. So, ako ay nakulong ng 24 hours. Doon ko naranasan yung gaano ka-unfair yung buhay na you just want to, survive. Opo. Kumuha ka lang ng pagkain para lang, kahit paano maka-survive ka kahit isang araw. Very unfair that time yung buhay. Opo. So, nakita ko yun yung karanasan ko na pa-realize sa akin kasi nandun yung mga kasama mo sa kulungan, no? May mga tattoo, no, na adik-adik yung mitsura, kung tingnan, ang baho, no, the way they talk, the way stare at you, talaga nakakatakot. So, 360 yung naging ikot ng buhay ko. Opo. Ay naparealize ko na I really have to leave that school. I really have to leave that place. Kasi kaya lang naman ako natatakot na umalis. Kahit ako'y sobrang pagod at gutom na halos hindi na nga makakain sa isang araw. Kaya ako kasi pinanghawakan yung kakarampot na pag-asa na baka sakali makagraduate ako dun sa school. Kasi kung sakali na hindi ako makagraduate, walang mangyayari. So kaya ako takot na takot umalis dun sa school na yon. So nung nakulong ako noon, talagang sabi ni Lord, umalis ka na dyan. You look for opportunities na marami sa labas. So, bigla yun. So, what I did, nag-compose ako ng letter. Mabilisan yun nangyari. So, doon sa letter, kung nakita din yun sa post ko. Opo. Kung paano ko sinabi doon na willing ako magtrabaho sa school at sa bahay nila para papag-aralin lang ako, no? Papag-aralin ng libre. So, ako bago ako umalis ng Naga City, pinirint ko na yon, yung iba blank lang para kako yung madadaanan ko, ibibigay ko na lang. So, wala akong pera that time. So, para makaalis, ako ay nakiusap sa isang bus driver. Sabi ko, payagan mo akong makaluwas kasi nagtago ako that time. Hindi ko pinaalam doon sa school na ako ay aalis. Dahil kung magpapaalam ako, hindi ako papayagan. Kaya ako nagmamadali that time. So, malaki ang pasalamat ko kay Kuya dahil pinayagan niya akong makaluwas. So, madaling araw yon. So ngayon po ay yun na. So nakarating ako ng Turbina kasi Turbina yung very familiar po sa akin na place. Ay nakarating ako ng Los Baños dahil first time wala kang pera, wala and all. So wala akong choice kundi ay matulog doon sa train station, abandoned train station. So I was very lucky that time kasi there was this abandoned train station. So I don't know kung wala yun, baka di ko alam kung saan ako napunta. I was lucky then. Kasi kahit paano merong nakaabang sa akin na mapag-stay-stayhan. So, yun na. So, napakahirap ng kalagayan. So, you imagine, nandun ka na natulog, mapanghi. Tawag dyan, nandyan yung mga stray cats, stray dogs, no? And then, nandun din yung mga may pagka-squatter na mga, you know the environment. So, takot ako that time. But, sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng mabigo, no? Noong mga araw na yun. Kasi, wala hindi na ako pwedeng bumalik doon. So, laban na to, sabi ko. So, hindi ako pwede mabigo at that time. So, kinaumagahan, naglakad na ako, no? Pumunta na ako sa, very alien pa yung lahat sa akin. Hindi ko pa, bago lahat. So, naglakad ako, nagbigay ako sa Trace College, nagbigay ako sa Perpetual Health, Calamba, nagbigay ako sa Colegio de los Baños ng letter. Opo. And pinakauli kong binigyan ay UP Los Baños. Los Baños. So, yun, ay pagkatapos ko maibigay sa Los Baños, yung UP Los Baños yung letter ko, bumaba na ulit ako. At tamang-tama, nakita yung Jollibee hiring. May validate na rin ako noon. You see, everything is ready that time. No? Pinag-prepare talaga ni Lord. No. So, after mong UPLB, bababa ka at makakita mo si Jollibee. So, yun. So, nag-apply ako. Mabilisan yung nangyari. Nakapasa na mabilis sa Jollibee. Pina-interview, nag-exam, hanggang sa natanggap. So, kinaumagahan, may tumawag na sa akin na taga-UPLB, si Attorney Torres, Damsel Torres. Tinawagan na ako na ganyan, merong ganitong program, ganyan. So, in-offer sa akin
pinag-exam ako, pinag-field test, nakapasa naman. So, in-offer sa akin yung 2-year course na forestry. That time, ayoko ng 2-year course actually, and gusto ko be a degree course. Opo. And that's the first time na narinig ko yung forestry. Never kong narinig pa yon. So, yung ano na yan. So, dahil hindi ko siya kilala, hindi ako excited that time. Kasi sabi ko, gusto ko sana yung related sa business. Oo, yung accounting, ganon. Yeah. So sabi ko naman, ay UP na ito. At ito ay, sabi ko, hindi nga ako pwedeng mabigo. So, go na. So, hanggang sa pumasok na ako, napamahal na ako, na-fall in love na ako sa forestry. Oo, sa forestry. And then may program kasi yun, yung 2-year course na yun, Certificate in Forestry, may program na after 1 year in 1 summer at mataas yung grade mo, pwede kang mag-shift into degree course. Ayun. So ako, ginalingan ko, ay walang absent, walang ganyan, I make sure na nakatap sa klase. So kaya ako napataas yung grade ko. After 1 year and 1 summer, nakashift ka agad ako sa BS Forestry. So hindi ko na tinapos yung 2-year course. So 4 degree course na yung kinukuha ko. Ayun, kaya ngayon. Yeah. So ang klase ko ay 7 a.m. po. Ay 7 a.m. to 5 p.m. yon. So ako ay nakapantalo ng pan-Jollibee para ready na. Kasi 5 p.m. ay Jollibee na ako nun hanggang closing. So hanggang 10 lang actually, kaya lang dahil closing, you have to clean the kitchen. So inaabot ng 12, minsan 1 a.m. So minsan amoy yung burger na ako sa klase, naamoy ng mga klase ko, amoy yung burger na kasi 1 week na hindi nalalabhan kasi ano pa bagang isipin mo po yung paglalaba. So, basta nasusuot pa at very busy that time. So, 1 a.m., ako na nakastart na mag-aral, wala na akong tulog noon. Kasi sa UP, kahit walang exam, you really have to study. Otherwise, may iwan ka talaga. At pwede namang hindi ka mag-aral, kaya lang hindi ka, kung may layunin ka na mag-top, hindi pwedeng ganoon. So, you really have to study bawat lessons kahit walang exam. So, ganun yun nangyari. Yes, sir. So para maka-survive, so yung Nescafe, yung minsan dalawang walang sugar, iniinom ko yun para ay magising. So hanggang umaga naman talaga yun. So hanggang sa nakagraduate na ng cum laude, so dahil cum laude ay ako ay tawag dyan, ay natanggap na as instructor sa UPLB. So, hanggang sa na-promote, hanggang sa nakapag-masteral sa South Korea. So, dahil may masters na ako, ay na-promote ako into assistant professor. So, medyo lumaki yung sweldo. Ayun. So, napagawa ko na napaganda na namin yung bahay namin sa Bicol, na dati kapag bumabagyo ay pumunta kami sa kapitbahay kasi wala na yung bubong. So, ngayon, kahit may bagyo na rin, kasi nakaslab na. Nakaslab na yung bubong. And then, nakapagpagawa na rin ako ng bahay dito sa sarili kong bahay dito sa Los Baños. Proud to say na hindi naman siya inutang. So, and then, na rin ako ng sasakyan. And then, other investments, meron na rin. So, malaki yung pagbabago actually sa buhay ko. And, yun na. So, hanggang sa naging content creator na ako, dahil nga, sabi ko, paano ba ako makapag-give back sa community? Kasi bayan, yung nagpa-aral sa akin, tax ng taong bayan. Kasi nga, libre ako noon ng tuition sa UPLB, through STFAP. And then meron ding HEAT, yung Health Education Environment and Discipleship na scholarship. Yes po. Scholarship din ako that time. So maliban sa Jollibee din, so nag-work din ako sa computer shop kapag vacant times. And sa student assistant ng isang lawyer. So, kaya medyo may income. So, nakapagpadala ako sa amin kahit ako ay nag-aaral pa lang. Ayun. So hanggang sa ito na, naging content creator na ako. Yes. And marami po nanonood sa inyo, mga viewers and followers. Ngayon, gusto namin malaman, meron po ba kayong mantra sa buhay, sir? Kasi ang dami niyo po pinagdaanan, parang talagang naging matagumpay ang resulta ng kasipagan at katatagan ninyo, sir. So, pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano yung mantra? Kung meron man po. I don't know how to, answer that mantra. But basically, ang filosofiya ko sa buhay ay dapat hirap muna bago sarap. Kasi kapag inuna mo yung sarap, forever ka maghihirap. Ngayon, kapag inuna mo yung hirap, forever ka ma-experience yung sarap sa buhay. Ayun. At lakas ng loob. Dahil yun talaga yung
mga gamit mo, lakas ng loob, kasi maraming mga temptations, maraming problems along the way. Kapag hindi malakas yung loob mo, kaunti lang gutom, kaunting ulan, kaunting puyat lang, panghinaan ka na. So very important yung lakas ng loob. And at the same time, inspiration. So you have to have your own inspiration kasi hindi lang naman tayo nabubuhay para lang sa sarili natin. Ayun. Para saan ka ba nabubuhay? Para ba sa magulang mo? Kasi yun yung magpapatuloy sa'yo na gaano man ang hirap sa buhay. Eto naman, Sir Ethan, kasi naku, malapit na tayo magtapos, pero gusto lang namin tong itanong, marami kaming lessons sa inyong mga naikwento tungkol sa inyong success story. Pero dito po sa Warm Heart ay talagang pinopromote natin or ina-advocate natin yung attitude of gratitude kasi sabi nila para nakatutulong yon sa mental well-being ng isang tao. Kayo po, alam namin na yung strong yung character ninyo at talagang dapat ay isang model for katatagan talaga na humarap sa hamon ng buhay. Pero dito sa attitude of gratitude, gusto namin malaman sa lahat ng mga blessings at napagtagumpayan ninyong challenges, ano po yung bagay na ipinagpapasalamat ninyo, sir? Isang bagay na pinapasalamatan ko, of course, ay yung ang makita ko yung mga magulang ko ay magaan na, maaluwan na yung buhay. Hindi lang yung sarili ko yung maaluwan, pero yung mga mahal ko sa buhay ay maaluwan na rin ng buhay. Hindi mayaman, pero kumpara before na sobrang hirap. So yun yung number one na aking pinapasalamat na sa mga narating ko sa buhay. Ayun. So talagang family talaga, no? Okay, Sir Ethan, thank you for gracing our program. Alam namin na may ka ngayon, may sakit, pero we are very grateful na kami po ay inyong sinamahan ngayon sa programa. Sige po, para makapagpahinga na kayo. Thank you so much po at sa uulitin kung meron po kayong gusto pang ma-share sa amin. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Ayan, ako, napakinggan niyo po ang kwento po ni Sir Ethan Hernandez. Siya po yung isang forester na nag-viral ang kanyang story dahil po dun sa mga pinagdaanan niya at yung tagumpay na tinatamasa na niya ngayon. Isang magandang halimbawa ng katatagan, naway matulad tayo sa kanya, no, na maging matatag sa buhay at ang ating mga well-being, no, mapangalagaan din ang ating well-being while overcoming those challenges. So, lalo tayong oras, kaya magpapasalamat naman tayo sa ating mga nakasama sa technical side, kina Susan Aizon at syempre sa ating Warcast operator, si Sir Leo Magpayo. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente at ito ang Warm Heart. Balikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan, pag-usapan